gaano kahalaga ang Diyos sa atin. Siguro po kung bukang bibig lang ang sagot natin sa tanong na ito, ay sasabihin natin, napakahalaga ng Diyos. Ubod ng halaga, pinakamahalaga. Madaling sabihin, pinakamahalaga ang Diyos. Lalo na tayo mga deboto, kayang-kaya nating sabihin, walang patumpik-tumpik pa, napakahalaga ni Jesus Nazareno. Ngunit kapag dumating ang pagkakataon na tayo'y papipiliin, doon masusubok kung gaano nga ba siya kahalaga sa buhay natin. Kaya nga't ibinigay ni Jesus Nazareno na halimbawa, ang pamilya, ang kaanak. Kapag sinabi natin tungkol sa Diyos, hindi lang yung pangalan ng Diyos, kung hindi yung pinaniniwalaan natin at pinaninindigan natin tungkol sa Diyos. Dahil pag sinabi nating naniniwala tayo sa Diyos, opo, naniniwala tayo kay Jesus, ngunit sinasabi din natin, naniniwala tayo sa katotohanan, sa kabutihan, sa kapayapaan, sa kapatawaran, sa kawang gawa, sa lahat ng mga mabubuti, sapagkat ang lahat naman ng mabuti ay ukol sa Diyos. Parang pakyawan po yan. Hindi natin pwedeng sabihin mahalaga ang Diyos, pero yung katotohanan depende. Pwede naman magsinungaling paminsan-minsan. Hindi pwedeng sabihin mahalaga ang Diyos sa akin, pero paminsan-minsan pinipili ko ang karahasan, ang paghihiganti, ang galit. Hindi po pwedeng sabihin nating pinipili ko ang Diyos, pero maramot ako. Sarado ang aking palad at puso sa mga nangangailangan. Pag sinabi nating naniniwala ako sa Diyos, mahalaga ang Diyos, pinipili ko ang Diyos, ang lahat ng ukol sa Diyos, ang kabutihan, ay tinatanggap ko din at sinusunod. Kaya nga, balik tayo sa halimbawa ni Jesus Nazareno, ang kaanak. Kapag nagkaroon ba ng pagkakataong pipiliin natin sa kaanak, kahit mali, kahit ito'y masama na, pipiliin pa rin ba natin dahil kaanak natin, pagtakpan natin, kampihan natin, magbulag-bulagan tayo? Kung tunay tayong deboto, masakit man, pipiliin natin ang mabuti sapagkat pinipili natin ang Diyos. Minsan ay nakatagpo ko ng isang ina, siya mismo ang nagsuko sa kanyang anak sapagkat alam niyang may ginawang masama, krimen ang kanyang anak. May isang magulang, naalala ko noon nung ako'y nasa eskwelahan, siya mismo ang nagsabi sa teacher, pagalitan niyo yung anak ko sapagkat nambuli siya, sapagkat hindi tama ang kanyang ginawa. Ganun ang halimbawa po ng sinasabi natin, pinapahalagahan natin ng Diyos. Ilan kaya sa atin, pag dumating ang pagkakataon, dahil sa sobra mong pagmamahal, kailangan mong magbago ng pananampalataya. Dahil mahal mo yung kasintahan mo, at sabi ng kasintahan mo, papakasal lang ako sa iyo kung magpapalit ka ng reliyon
Hindi ka na magiging Katoliko, hindi ka na magiging deboto, tatalikuran mo na ang paniniwala mo kay Jesus. Hanggang saan ang pagpapahalaga natin sa Diyos? Mahalaga pa talaga siya? O dahil sa pagmamahal mo sa isang tao, pwede mo siyang ipagpalit, pwede mo siyang talikuran at kalimutan. At sinabi din ni Jesus sa Nazareno, ang sino mang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kapag dumarating ba ang pagsubok, ang kagipitan, ang kawalan, siya pa rin ba ang pipiliin natin? Madaling maniwala sa Diyos sa panahon ng kaluwagan at kaginhawahan. Ngunit kapag nasa gipit, kakapit ba tayo kay Kristo o sa patalim? Magiging praktikal na lang ba tayo? Mangangatwira na lang kaya tayo? O siya pa rin ang ating pipiliin? Sa misang ito, ipagdasal natin na sa ating bukang bibig na mahalaga ang Diyos, na napakahalaga ang Diyos, na naniniwala ako sa Diyos. Ito'y tunay nating maipakita sa Kanya sa ating buhay. Sabi nga po sa Salmo Responsorio, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang tunay na nagpapahalaga sa Diyos, ang tunay ding makatatagpo ng kaligtasan at biyaya ng Diyos.